beautiful day, Manayans, and welcome. You are watching Halalan 2025 Logbook. And my name is April Green. And kauban nato doon ang rakitera, katindera. And of course, madayaw na adlaw, so ani da isa doon kita, sugdan dagayd nato yang banat, yang tinguha ng mga kandidato para sa kanato Halalan 2025 Logbook. Ngini yang kamayo rakiterang katindera Samantha Sawana taming na magadagayo ang mga isyo kung unang ganyan isulong ng kanato mga kandidato doon na tuig para sa Halalan. Kumusta? Madayaw ay actually ang kanak doon adlaw, especially na aning ining Halalan 2025 Logbook team. Kamayo team, no? Lipay ako na ani kamo. The more na alive yang kanak adlaw doon. Kay isa na magandang ini na kanak opportunity para sang kanato isang katuyuan sang lungsod ng Manay. Tell us more about yourself. Actually, ako lumadgay ako ng lungsod ng Manay. Sa idgaw, sinto na panahon, siniki pa pagkato sa eskwelahan. Kinahanglan mo gayud magsakripisyo ng pasak. Wa pay simento, madaog gani doon kay sementado da. Then, yung eskwela ako nga dito. Actually, putuloy eskwela ko sa Manay. Eskwela ko Santa Ana Elementary School, grade 5. Then, balik ako sa Manay, grade 6. Pagabot ko nga ni sa grade 6, sinto sa ngaon, kay section 2 ako. Di ako pwede especially na transferi ako. O ako makakuha ng mga sa recognition na matagaan ko sino ng ribbon. Pero karibon ako, model pupil. O, model. Kay, at section 2 man ako. And then, sa high school, pagka high school ko, eskwela ko, first year high school, sa International Harvardian College sa Davao City. So, pabalik-balik, grade 5, grade 6, first year high school, doon isa ba ko. Back to Manay, sa Marinol High School of Manay. Gani, actually, tungod sa kawad doon, sinto na panahon, adi lang ganigaw ako, kung yadayon itong industrial education ng public, antugaw ako. Pero waman kadayon, transfer sa Marinol. Yan da ako sa Marinol, katapos ng kanak high school. Then back to Davao, University of Mindanao. Sa University of Mindanao, political science ako. Yang isa ako na 6 out of so many members ng debating club ng UM. Isa ako sa unom kabuok na regular debater ng campus debater ng UM. So kami sa ngaon, isulong kami sa mga other schools, sa RIMSI, Ateneo, other schools. No? So adto sa atuyat, yung initial nato na Labsagaw College, adto sang nato pag-eskwela. So, tapos ko na ko, yung working student ako sa Junior Executive Training Program ng University of Mindanao. Apilakaon din, I work with companies. Di paningkamutan ko lugar. Yung discarte lang yan ako. Discarte sang kinabuhi na para makaabot ako sang nakahintang. Pero bisan sang kanyo pagpa-eskwela dati para sang kalampusan mo, unan ganyan kasugukan mo doon na panahon na para mo apil sini na laban. Actually, ako, yung kanak gayod, training ko sang sarili ko. Professional ako na human resource practitioner. Kaniad to yung tawag saan, personal management. And then, yabot yung panahon, yahimo siya na human resource management. And then later on, evolve siya nga to sa gitawag, people management. So that, iyan ako, in personally, yung kanak gayod, heart and mind, iyan gayod sang mga utaw. Sang question na nga sa gayod, idagan ako. Kadumdum ka mo na, idagan da ako several times. Gani, twice ako idagan pagka vice mayor, isa sa mayor. Because of my desire para mag-serve sang kanato lungsod. Amo gayod yung kanak na ma-impart ko lugar. Yung kanak God sa blessings na talent na pwede ko gamiton, especially in the field of people management sa mga utaw. Okay? Katawhan man nato ngining Manay. Pero ako palara. And then in 2022, mudagan gawa ko. Pero yung dagan pa maning kanak lumon, wanak na dagan. And then this year, yung edad ko manggod, yung kanak kuan, honestly, I am asking for one term only because of my age. 69 years old ako doon. It's a favorite number. Yang at 69 doon, ako, I think, physically o mentally fit paghihapon ako. Kung di na ako fit, mentally, physically, badlungon na ako, di na ako makaalsa ng lawas ko, di na ako dagan. Pero kaya isip ko na kaya pa ko. And one term, 3 years. No? Amo niya na, yung lansar gad ako doon. Kaya
Wala may kanak, hindi ako man maisip na next pa na eleksyon sa kumudagan. I would not know what the katigam daw. Okay, pagkita siya ng panahon ni kanato lawas, no? As we age, deteriorate magyad kita, yung kanato physical body. So, including our mind, sa gani, kalingawan na nato yung panganan ko tao. So, but this time, kita ako doon na kaya pa, kayahay ka pa. Especially sa field ng legislation, representation, and oversight function ng council. Law mo na nga sa, ako yung training ko kasi, ako yung tighimo ng mga policies ng kumpanya. No, several companies na I work with, ako yung, kung hindi ka lang policy, gina-amend ko yan, gina-spit in ko yan ng needs all the time. Una ning kinahanglan siya ng mga panahon, amo din sa i-amend dito mga policies. Yung trabaho isang ng councilor is legislation, it's lawmaking. Ang lawmaking is the same with policy making. Kaya ito para sa mga empleyado, para sa kumpanya, gani mas makutingid ito kay para sa entero kumpanya, para mo asinso yung kumpanya. Ako, I'd like to share my competence ng isang kanato lungsod. Na ikita ko, madaging mahimo ko. Madaging kanak, pwede ikatampo lugar, ikatabang. I'll be there kung pularon by God's will para tabangan yung kanato, una, yung leadership ng kanato lungsod, and then ultimately, makatabang kita pag padako pagayon ng public service. Una niyang i-amend mo isang na batas lang, isa lang kabuo. Una nato na imuon, estudyuhan ito mga existing ordinance. I-implementar bang ito ng tama o wa? Kung wa, ihimuon na to yung isa ka resolution na para matagan ito ng aksyon. Kasi kung sige ka isang ng panday ng mga ordinansa, tapos wa katarong pag-implementa, useless gihapon. O, agaw, kinala na to iyan. Kung iyan, kasi kita mo sini, nakahimtang na to, sige lang kita nga di labas ang saway, mulo, ingkanak, instead na sige kita magmulo magsaway, na nga sa di na lang nato tabangan. Kung kita nato na aun sa kadi mga pwede pa nato mahimo, itabang nato within the limits of our competence. So, I think ma-effective legislator ako. And at the same time, to represent, kay hindi man lang, yung function kasi ng council, tatlo yan. Legislation, representation, saka oversight function. Agaw sa hindi mga councilor, yung assign yun isang mga different barangays, ang kanila, bro ko mga kagawad, barangay kagawad, ang kanila mga purok-purok, to represent them. So nito, dako yaan na pagkatanaw kung nadako yung mahimo nato sa barangay wherever kita i-assign. Kay, yaanan magod ako saan trabahuan. Kami nga to, yung kanami is, at the end of the day, i-check gayod yung kano productivity, na dili mausik yung kwarta ng kumpanya, kanmo. The same way, nga ni kanato, dili mausik yung kwarta ng katawhan, sining kanato mga yapili ng mga lideres. So, ang gad sa amin kung pwede gani, every 6 months, i-audit nato yung performance ng kanato mga leaders. So, I think I can make it, no? Yung pag-represent, pag-legislate, di na problema ka ng pag-legislate. In other words, makatabang ako sa council. Kung yung konsiyo, isa ka banda, kung ako yung iyan, makasulti ako na, effective ako na membro ng band. So, problema, ginitawag ko na kung yung leader of the band, bandayaw, pero ibutangan mo isa dyan ng di madayaw ng mga player, ng trumpet, ng piano, ng saxophone, yabag. And or they will not play at all. Way mahimo. So, amo yan, alam ko, I think, ako makakontribute ako sa na aspito. If God's permit na elected ako as municipal councilor, plataforma ng gobyerno, programs mo na malaong na mga utaw na discarding, tatak discarding. Ako, dili ako siyang magpasiatab na yun, himuon ko. Pero ang hangyoon ko sang konsiho. Pagalaon ko sila na, kung pwede, butangan ako mayo sang Committee on Agriculture, on Committee on Education. Kailangan mo na nga sa. Kita ko kasi nga nisang manay, yung kinahanglan nga ni, yung programa na holistic program sang agriculture para matabangan gayod yung kanato farmers. Yung nanidala gani kanato ngining kita madaging niyog sang manay. Jutay-jutay lang agaw yung mga farmers nato nga ni jutay-jutay lang niyog nila. Pero aun opportunity nawa nato ka pahimusli. Ngining CFIDP program na plan ng kanato gobyerno na billions of pesos sa Coco Levy Fund. Kung i-organize nato ngining kanato coco farmers nga ni, chances are makakuha kita ng pundos ito para sang pag-put up ng mga industriya para makabenepisyo yung kanato coco farmers. Yakisip ko isang, na nga sa kita mangumpra pa ng gulay sa lain ng mga munisipyo. Na nga sa kita nga di kita makaput up ng programa
ng mga different agriculture products na i-produce ng kabukiran. Nakita, agriculture land man gini. And then, pati ngini mga baboy, baka na mga meat na, yung food on the table na kinahanglan nato. I can coordinate, no? Maka-coordinate ako sa ansang Department of Agriculture, sa kanato MAU, o magani kanato nga ni MAFSI, Municipal Agriculture and Fisheries Council, ani sa kanato lungsod. Sa barangay, mga council, maka-coordinate ako siya na aspeto. So, isa na kanang itanaw na sana, no? Yung ma-improve nato yung agricultural production nato ng kanato lungsod para yung kanato supply nga ni more than enough sang consumption ng katawhan, and then maka-market pa kita sang lain na mga lungsod. Ang ganing kaya worry ko, nga lang sila na istorya lang yan. Exactly. Kaya maanad ka masitong mga politiko na sige mag-istorya, wa tumana. Nako, wa pa man ayo katisting. For several times ako na attempt, wa pa man ako mayo testing. Pero kung katistingan mayo, how would you know kundi mayo testingan? So isa yan. And or the Committee on Education. Bali pangayoon ko yan ng mga committee kung pwede. Kung hatagan. Kung hatag kanak. Because matanong ko effective sa Bakungaon, sa area na yan. Sa Davao City kasi sa ngaon, yahimo kasi ako na president ng mga PTA, no? So, and then sa over 300 schools, siya mo ako na Secretary General. Ako pa yung gakandak ng lecture sa mga opisyalis na ng mga PTAs nga to. Funded by the city government. Ito sa ngayon, madaging niya himo namin, kasi i-empower mo yung mga officers eh. Let them know, tudlo isilan, unanin kanilang mga responsibilidad. And then look at the schools. Nga to sa Davao, ako man yung secretary diapon ng Panakan Business Club. Adi ka nag-agi mga request ng eskwelahan. Yung kapahimo man, through me, di-represent ko sa board mga tagiyan ng kumpanya. Yung kapahimo ng activity center, saka home room nga to sang dako daw high schools na sa Malagamot. Yan, specifically Malagamot. Istorya, may nga to si Kapitan Dusi Apostol. Amigo kami sito sa Panakan. Kaya mo ito sila malugot nga tumukat-tungan. But anyway, in short, madaging mahimo ko sang field ng education na matubag nato ining mga kaingskwilahan manggod nato sa tinuod lamang lalo na ikat do ni budget ng Department of Education. Kinahanglan gid ni kayo na support isab ng kanato mga ginikanan. So, yan duhan siguro, although I can do other aspects no sang public service, if somebody has to lead na let's do this. Let's do this for our people. Let's do this for Manayans. Grabe man gud yang pinaka-importante sang isa ka tao, grabe ang experience. Iyaan yang kusog mag-develop, kusog mo angat yang isa ka komunidad kung grabe ang experience ng utaw. Kung madag yang kahibawan kahit naan. I doubt sa tanaw ko doon ng mga utaw ha, medyo yaga-isip na. Yaga-isip na. All through the years, experience na nila niya nakahintang, I'm still hoping na lamdagan ng kanato labaw na makagagahong na magiyahan o mahikap ang kanilang kasing-kasi na mamahimong malumo pinaagi ng pagpili ng mga lideres na madayaw. Biktima kasi kita ng kaugalingon nato. Kita mismo yung biktima ng sarili natong binuhatan. We end up all the time maglaom kita na magsagyapo niya ng mga tao. Why? Because hasta doon ako siya magbago. Pagbago ng pamaagi ng pagpili para makapili kita ng dili gitong amo dagi hapon ng mga tao. Bago da isa. So I think again lang kung ganina, hope is life. Paglaom, kinahanglan o pag-asa nga para makakabot kita ng katilingban na mabungahon ug matag isa ka nato mga botante ngini kanak masulti. Importante na makatampo kita ng mahinungdanong butang sang kanato katilingban para makabaton isab kita ng mahinungdanon na kinabuhi. Your thoughts about three comparos in 2025 election? Actually, dili yan bag-o na mga kahintang. Siguro nga naman ay kabesin kaya baguhan kita. But there was a time na gani doon ka Silverons. Pero sang Mabaganga, for example, Tris Kamunday. Oh, yung council na ida guide sila. Yung ingkod gayod sang council, Tris Kamunday. Sa Caraga, duha ka Cayetano. Oh, Caraga. And I think ngadto sa Davao City, Pros Duterte. Ngadto sa Senado gani, na si Terapi, ang pay duha doon yung dagan, si Erwin ug si yun isa, Tigay Glass, Ben Tulfo. So there will be 3 Tulfos. It's not dili ngini sa apelyido, kundi sa kandidato.
Ngining mga tres ka mamparo, kung tanaw mayo na, madayaw ngini na mga utaw na para makaserbisyo ka nato, kinahanglan nato usab sila comparing with others. Yang apple to apple na comparison. Na kung tanaw nato na kami tres, si Joy, si Junjun, kanako, nasa ako, pwede siyang konsiyo, din kamayo sa katungod yan, pagpili sang tres. Pero pag tanaw mayo na, ay klaro sini na mga utaw, di madayaw ngini na mga utaw, ayaw isab. Ayaw isang pagpili, ayaw pag yung suksukan, kaya di sa kadi madayaw. Pero kung tanaw mayo isab na sinintres aong kamayo pilion katungod isa mayo yan. Iyan niya ang kamayo kay kamo sa sa seleksyon yang eleksyon. Select nato yang the best. So dili dayan dapat nato arguhan. So yan dagad kita sa mga kung ang sang kanato mga kabilinggan gayon na nasa dagan kita. So unan day sa yang kanong masulti, sining mga grabe na mga issue doon. Nayadungog nato do sining kanato banwa ng manay. Nauna nato yang kan mo gayon perception yang kan mo una na paglantaw sini na para ang kasulbaran in the future pohon isa sini na yung mahatagan takaw ngining kanato kabatan-unan mga batanon yan paganin ako ay ako honestly ba as we age dapat yung mga batanon ready na isab to take over ng pagdanang kanato lungsod dapat yung mga batanon ya train silang isab ng tama na direksyon sang unuhon gayod pagdayang katilingban. That is why aung kanato ngining youth na mga officials, ngining mga bata. Aung kanato mga leaders sa mga bata. They are starting to be trained para mag-lead ng kanato lungsod. Dasyan pa lamang gayod no, ang worry lang nato is kulang kita ng yang lungsod or ng different sector ng pag-handle sining activity ng kanato mga kabataan. They are used to gining kasagaran basketball, mga sports, no. There are other activities. I am glad na gining usahay ang mga active na mga youth nga disang different evangelical churches hasta sa kanato Catholic Church, no. Mga youth nga na active sila and they are trained on yung Christian leadership, Christian leadership. Ngayon kita laong kita ng madayaw. Pero unfortunately, ang mga group of youth isab na politicized, which is bad. Na usahay makita nato na dapat gaw yung training nila kasi if you talk of politicized, yung impression kasi is bad. Yung training nila is towards gitong itawag nato na Christian leadership. Kristiyano gayud. Ang mga bata doon iban kanilang gani sa tinuod lamang iban nagdruga. Ang mga engaged na druga. Tingin ni siguro tungod ng number one, pag-evolve ng kanato katilingban, yudaig kita, and abot ngini ng mga bisyo. Pero ako yulaong gihapon ako na it requires a leadership also, na parang ngini na mga vices sa mga bata, ma-erase ngani sa kanato banwa, and then train them to become better persons and be able to contribute to nation building now and in the future. March is the celebration of Women's Month. Your thoughts, opinions, or programs for our women? Actually, nga naman ang mga mga women's organization. Isa pa yan, na we need to strengthen nga nisang manay, ngining kanato mga associations, mga organizations, ngining civil society organizations. I-strengthen nato yan. Tingnan ba ka muna, sang munisipyo, aon itawag nila na Municipal Development Council. Yung Municipal Development Council, ga-invite yan ng mga civil society organizations to sit down para yan sila mutabang nga ito sa paghulma ng direksyon ng lungsod. So, i-strengthen na itong yung mga, for example, women's organization. Dapat sila mag-ingkod sila sa Municipal Development Council para yung kanilang ngadto mga gi-plaster na mga programa, mabdangad to. And it will become part doon, sining programs and budgets, no? Base nitong program nila madanga to na para sa development ng organization. Also, yun mga organization, kung i-strengthen mo yun, madaig sini yan, pwede na ma-avail ng mga programs sa kanato national government kung ma-lead sila lamang, maggayahan. So, I would propose na yung women's organization is strengthen pa gayon. And then, the leadership should look into it, na unuhon pa gayon kuan kanila paggiya. Organization ko sila ng strategic planning ba to come up with the vision and missioning para ma-guidan sila. Dealing yung organization, okay, natapong dito ako yung presidente may, ikaw secretary, ikaw treasurer, that's all. Then after that, no more. How about yung pressing issues guide na Dureco? Dureco.
Yan Dorico is a rural electrification. Rural electrification. Yung purpose ng Dorico is provide ng electrification sa entero area o ng franchise niya. Agaw, kadto silang sang kabaranggayan. Unfortunately, yung kanilang organization as electric cooperative, controlled sila ng National Electrification Administration. Why? Kaya dako yung utang ng Dorico sa World Bank. Agaw, isiguro ng National Electrification Administration, yung income ngayon, makabayad isab kita. So, ang pagyapon mabilin sa Dorico. Ngining ka na to, yakabaton. Honestly ba, I do not like Dorico service na para sin ina, maano din sa double light. I used to work with diabetes. Ngadto, grabe ganyan sistema, no? Pero, aun isa gayon ngining masabot ko sa Dorico na di nila makaya pag-provide yung tanan na mga aspeto ng provision ng power service. Ultimo ngining itawag nato na line clearing maintenance. Yang linya nato, igasabit yung kurinti sang, kita unan sa Davao. Kanto ko sang Claveria doon, paano ko, at underground na yan ko. Why? To ensure na way sabit, kasi every time you sabit ingkan mo kurinti, you suyop yan ng pila ka watts noon, voltage. You suyop. Na yung requirement na to, 220 voltage. Di na yan tigabutan. 185 na lang, 180. Isuyop naman. So, yan yung reality. Why is there no efficient and effective line clearing maintenance? Ultimo kita kay lagi. Kantuan ng Dorico yung mga tagiya ng lupa. Putulon tangin. Ayun, sa putulon mo yan. So, it requires yung all stakeholders. Tanang stakeholders magtinabangay na lamang. Kaya di nga kaya ng Dorico. Ako, honestly, sa ngaon, lamparilla sa gamit namin. Hindi ka mayo sa wada ka mabot siguro. Pilaki, bilon, lamparilla, Petromax. Petrolyo yang ka. Petrolyo, oo. Utang pa diba? Tapos pagway petrolyo sa high kuanda niya, layungan. Sindihan mo. Agipo. Agipo, sinugon ta sang kuan para interodong yan. Encounter pa ko yan. Oh, mandalamat kita, iabot ka nato ini. Mandalamat kita. Kaya lamang tungod nga gataasin ka nato requirement. Di sagad malikayan. Sangaon mo. Magkuhan gani kita, mag-communicate kita, magasuwat kita, pila ka papel pada sa post office doon, mataas na isab, cellphone na isab kita. Gataasin level ng yung need, want and needs ng tao. Doon, yung yahimo lang yung Dorico actually need. This is not just a want. Kaya driver gini ng economy. So, but again, sige kita banat ng banat sa Dorico. Sige kita post ng social media. Manguntahan ng kamayo. Aong ba yung mga leaders na to, political leaders na representary sa mga to na tarong nga mayo yan kamayo serbisyo. Agaw, kita nga ni, sige lang kita, ako yan nalingan ka na to. Na if I will be given the chance, magkaroon ako ng resolution sense of the Council of Manay asking Dorico to improve its line clearing maintenance and its power service. Copy furnish ko yung Committee on Energy sa Congress hasta sa Senate. Kantuan ko. If only you want to do it. Amo yan laong ko. Useless ka lang sige kita magbaan. Na Dorico na si patay sa mayo. Yang mauno ka na sa isang tuwan na ka. Mandak na siya. Sige kita magmaldisyon. But my question is there anybody na igadasaan ng busis mayong adto? Pero ang kilaman. Agawak ko. Ilawang ko na kanato boses sa konsiho. Kay maminaw ako ng boses ng utaw. Also, in 1998, Mayor pa si Congressman Nelson Dianghera. Ida ko nga ni yung engineer from Davao Light. Ida ko nga ni na para mag-put up ng hydro plant, hydro-powered na electric. Meeting kami ngayon sa kuan sa opisina niya, and then nag-attend ako ng municipal council. Kaya ibang ko si Nanan Diangheran. Kami Nanan, dito. Kaya si Nanan, forward-looking isab si Nanan Diangheran. So i-present ako nga to sa kuan, sa council. Buhit pa nga sila, andong-andong manlitok, sila, yung mga silang nag-SP pa sa ngaon, mga mispi manatan, mga daan, mga karaan, mga bagtik sa ngaon ng mga konsehal. And so during our discussion, it was positive. Pati nga, and Vice Mayor at the time was Dudong Sumambot. Si Vice Mayor Dudong Sumambot, with Nanan Diangheran, kita kami nga to sa, yes, the engineer, to kami sa Wangan River. Sa ngaon, dos pa ko nga to, ay karsada. Sa kagawangan ko magagi. So, that was the start supposedly. And then, it did not materialize. Ito na plan. Kasi, sisad ka mo sa Davao City, ang mga hydro plants nga to sa Mintal, hydro plants sa Tamugan, as backup power supply ng Davao City in case yung Maria Cristina Falls, sa tayang Bukidnon na supplier. Kita nga niya, tumisag kita magkama. Yung Dorico,
kung mo palya rin kanilang supply. So, aon kanila na backup. So, why is it na we cannot do that also? Nga ka nato, marig siyang tubig ka. Marig siyang rivers nato na pwede himuan ng. Isa lang yan na suggestion ko na maybe I can reintroduce nato sa council yung idea of putting up ng kanato hydro, mini hydro, mini hydro. Mini lang ba? Jutay lang ba? Hydro power plant na makasupply da sa interulungsod basta sining mga different barangays. Una, maka-employ pa ka ng taga-Manay pagtrabaho sining mga hydro plants. Number 2, mo income yan lungsod. Kaya di mo man franchise yan, franchise ng Durico, baligyan mo na sa Durico, yan kan mo wattage. O pila ka kilowatt ng supply mo, mo sabihin biyata ng Durico, mo yung obra sa ngutaw. Kaya sila man nga-distribute. So makin kaming lungsod, aon ka na to, revenue generating gihapon siya, makapatrabaho pa ko sa ngutaw. That was actually a plan na we hope makakita siya ng kahayag in due time. Una yung gusto mo na mahatag sa sarili na makapaglawgay yung mga utaw na unaan si Rick Carty Mamparo. Mahatag ko sang sarili ko. Isa lang taga-sige ko isipon, to live a meaningful life. And you can live a meaningful life only kung you can do meaningful things sa kanmo community. Useless ka, survive ko sa kalibutan, and you have done nothing sa kanmo community. And if ever you are given a chance to serve your community, you did not serve at all. So you cannot live a meaningful life. So ngining opportunity na ihatag kung tagaan ako, I'd like to kita ko sa mga utaw ba na this is it. This is how you do things. Overriding ko na motive is to help. We are Filipino for nothing. Exactly. And you have to become a productive person para makakontribute ka sa nation building. Start from your own. Di ni mo mabago ang kalibutan kung ikaw mismo dili magbago sa imong kaugalingon. Sugdan ko doon. Sugdan ko magbuhon ko halalan 2025 lagbok. So di namin wala ni kanato fast talk. Fast talk. Gini ang pinakauna gayon. Busis ng masa o busis ng paasa? Busis ng masa. Yun. Tatakbo o maglalakad? Tatakbo. Kumplituhin ang statement, ako ay para sa taong bayan. Tricycle or kotse? I would prefer tricycle. Walang sayang boto mo kung numero 10 ang iboto mo sa konseho. Kung prutas ka, ano ka ba? Mangga kay madaging maglaway. Yun ang gusto ko madungog. Corrupt or not corrupt? For the longest time, no to corruption. Aha! Yun ang gusto ko since we're naaytay tres ka. Ang apelyido na yung dagat isa ka apelyido mo. Isang konsihal na malapit sa puso mo na gusto mo ding manalo. Isang konsihal na malapit sa puso ko. Na gusto mo ding manalo. Kasi na ikaw gusto mo. Yes. So, kapatid ko. Sino? Si Konsihal Joy. Ayun, basta Joy. Katangian ng politiko na dapat iboto, at least 3. Tulo lang kabuo. 3 lang kabuo. Mayroong competence with character. Then action man. You have here plus action. Ayuda or programa? Programa. No to ayuda. Color na maswerte? Blue ako. My color to is blue. Okay. Kung mananalo ka, anong style ng leadership mo? Democratic leadership. I want people to exercise their freedom. Gusto ko yung mga utaw magawas nun sila sang pagpadayag, pagtrabaho, kanilang mga daily na activities, kanilang yaan na i-recognize nato, and then ikaw as a leader kan mo yaan isang ulo, but all the time ginintimanan mo sa democracy, majority rules. And then if it is decided na ng majority, dapat kita na maka-appeal, gusto pa kita, iban na kita. Amo yan gusto ko, para way samok. Kasi iba no sahi, pagkatapos na rule ng majority sa democracy, inim samo kayo nga diyan minority. Amo yung magababag-babag, kami mo dili. Dapat follow the rule. So, democratic kind of leader. Daghang salamat Lions, and ato ang first logbook karong numero 10 sa baluta. Carty Lumbong Mamparo. Hashtag. Gis Carty. Ito kayo. Gis Carty.
Kini ang timan na nato mga kalumunan na yang samtang kanak ginasulti kanunay luyo sa kangit-ngit sa kagabhion adunay mga taong nagtukaw aron magpaabot og kabuntagon. So madayging katagad ka nato, ayaw kita pagkatog. Tabangan nato na mag-abot ng kabuntagon, makabaton kita ng kahayag. Maayong buntag ka ninyo tanan. Salamat Samantha, salamat boy. Salamat Jed.